Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their taken or their oath. Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata. We ask some of our staff to see what's happening there, and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa amin source person ay kasama po yan sa paparusahan. Mr. President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po, para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo. Samahan na lang dito. Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito? Opo, Ginoong Senator Marcoleta. At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong Yun nga tanungin po yung sila. gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubayban ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Mr. Chair, I receive information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or the Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the... What about Wi-Fi here? Okay. Yeah. So, again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayo maipit, pero hindi man siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari ito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So, there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate.
Senator Amy and Mr. Chair. Salamat po, Mr. President. Kaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. So naming ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilion versus Cuenco, kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, 4 po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po, para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga aliado rito. So, Attorney Baligod, kinonfirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama ba ang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito. Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Nakalagay po dito na February 26 po, 2026. Sa makatwid, ilang buwan po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman? About 98 days today, Your Honor. 98 days is how many months? 3 months. Meron na po kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsamsamang salaysay ng inyong mga kliyente. Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon, ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting tatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila ito si 8 at nag-conduct po silang isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na
kung custodial investigation yan, ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Atty. Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa FBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Di bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Salco at iba pa? Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hil Navidad. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o ng sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators. I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Mr. Chairman. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.